Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1121 hanggang 1140. Kabanata 1121. Naintindihan naman agad ni Jake pagkatapos magpaliwanag ni Jasper. At the same time, medyo nalungkot siya. Na-realize niya na sobrang laki lang ng distansya nila ni Jasper. Hindi niya naisip ang ganoong mahalagang punto, at napagtanto na lamang niya ito pagkatapos na ipaalala sa kanya ni Jasper. Huwag mo na masyadong isipin. Tinitingnan namin ang issue mula sa dalawang magkaibang anggulo, kaya natural lang na magkaiba kami ng pagkakaintindi sa issue. Mula sa pananaw ng isang financial trader, walang mali sa iyong opinyon. Kami ni Alban ay parehong negosyante, kaya tingnan namin ang issue mula sa higit pa sa pananaw ngunit sa pananalapi. Tila nakita ni Jasper ang iniisip ni Jake. Ang kanyang mahinahong mga salita ay lubos na naaliw kay Jake. Gayunpaman, Mr. Lane, ang aking paningin ay masyadong makitid. I'll make sure to do better next time, tunay na sagot ni Jake. Ngumiti si Jasper. Nasiyahan siya sa inasta ni Jake. Habang patuloy na lumalago ang kanyang mga negosyo, magsisimulang humingi si Jasper ng higit pa sa mga tao sa kanyang paligid. Kung ang mga taong ito ay hindi maaaring lumago sa JW, pagkatapos ay kailangan nilang maalis sa kalaunan. Mukhang naintindihan ni Jake ang konseptong ito mula sa kanyang inasal. Ang si Treasures Group ay dugo ng buhay ni Alban, ang kanyang buhay at kayamanan ay nakasalalay sa negosyong iyon. So there's no way na tatabi na lang siya at panoorin ang si Treasures Group na gumuguho para masira. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay maunawaan kung ano ang iniisip ng gobyerno. Ang ekonomiya ng mga pribadong negosyo ay kontrolado ng merkado, ito ay isang ganap na batas. Layunin lamang ng gobyerno na itama ang malilim na mga gawi sa negosyo sa industriya ng medikal na paggamot. Upang ang mga mamamayan ay makabili ng gamot sa medyo patas na kapaligiran. Nagse-set up sila ng balangkas para sa hinaharap na reforma sa sigurong pangkalusugan. Kaya, makikita natin na ang layunin ng gobyerno ay hindi kailanman upang sirain ang pribadong pag-aari ng mga pharmaceutical enterprise. Ito ay isang konsepto na parehong naiintindihan namin ni Alban. Dahil dito, papayagan ng gobyerno ang isang malaking pribadong negosyo tulad ng si Treasures Group ng ilang silid upang iligtas ang sarili nila. Baka bigyan pa nila ng oras ang grupo para harapin ang mga isyu nila. Napakunot noo ni Jake nang marinig ang pagsusuri ni Jasper. Mr. Lane, ibig mong sabihin hindi babagsak ang si Treasures Group? Siguradong hindi, umiling si Jasper. Ang katotohanan mula sa kanyang nakaraang buhay ay kahit na ang si Treasures Group ay gumawa ng malaking pagkalugi sa nangyaring ito, hindi sila nagsara, hindi sila lumabas ng merkado. Ang kanilang presyo sa merkado ay bumagsak lamang ng husto. Sa buhay na ito, ang pananaw at kaalaman ni Jasper ay nalampasan ang kanyang nakaraang buhay, noong siya ay isang empleyado lamang sa industriya ng pananalapi. Siya ay nagkaroon ng mas kakaiba at mas malalim na naiintindihan sa mga problema ngayon. Kaya naman, sigurado siyang lalabas ang si Treasures Group sa insidenteng ito na lubhang sugatan ngunit buhay pa rin. Natitiyak kong darating si Alban at ang gobyerno sa ilang antas ng pagkakaunawaan sa lalong madaling panahon. Iyon ang oras na linisin ni Alban ang gulo na ito at sisimulang pigilan ang kanyang presyo ng pagbabahagi mula sa karagdagang pagbagsak. Mangyayari ito kahit anong sandali ngayon. Alam na alam ni Alban at ng gobyerno na ang kapitalistang merkado ay maaaring magbago ng husto sa loob ng isang segundo. Naapektuhan na ito ng husto at walang sinasabi kung paano mapupunta ang kinabukasan ng si Treasures Group kung hindi nila sinubukang iligtas ito ng mabilis hanggat maaari. Walang sino man ang magagarantiya sa palabas ng isang nakalistang negosyo dahil walang sino man ang makatitiyak sa mga iniisip ng mga namumuhunan. Nagningning ang mga mata ni Jake habang bumumula. Kung ganoon nga, ngayon na ang perpektong oras para magbukas ng mahabang account. Tumawa ng malakas si Jasper at sumagot, ngayon naiintindihan mo na. Ang si Treasures Group ay nagsusumikap para lang may salba ang kanilang market cap.
Kaya sa halip na isipin na gusto kong manalo sa taya sa pagitan namin ni Alban, paano kung sasabihin na gusto ko ang ilan sa mga pera na naipon ng si Treasures Group sa mga nakaraang taon? I know what to do now, Mr. Lane, matigas na sagot ni Jake. Tumanggo si Jasper at sinabing, kung ganoon ay magtrabaho na tayo. Si Henry na nasa kwarto, nakahiga sa sopa sa buong oras, ay sumilip kay Jasper at sinabing, what the F*** sick. Wala akong naintindihan kahit isang salita. Maaari mong ilipat ang iyong pera ngayon, nakangiting sabi ni Jasper. Hindi, ngunit paano mo nalaman ang tungkol sa isang bagay na tulad nito ng maaga? Curious na tanong ni Henry. Simpleng sagot ni Jasper, kaya nga sinabi ko sa iyo na magbasa pa ng balita. Walang masama sa pagiging mas nakaayon sa mga kasalukuyang gawain. Palaging nakatago ang mahalagang impormasyon sa mga tila hindi mahalaga ang mga balitang ito. Naging mabigat ang bansa sa sigurong pangkalusugan kamakailan, na ginagamit ang kabuhayan ng mga mamamayan. Mahusay na nais ng bansa na magsagawa ng buhay ng mga tao nito, ngunit para magawa iyon, kailangan nilang wakasan ang lahat ng malilim na negosyo sa industriya. Ito ang pinakapundasyon ng kanilang plano. Kung pinagsama-sama mo ang lahat ng mga detalyeng ito, ang conclusion ay medyo malinaw na nakikita. Nagkataon lang na napakaswerte ko na may nangyayari ngayon. Walang makakaalam pa rin tungkol sa reincarnation ni Jasper, kaya walang pag-aalinlangan ang lalaki tungkol sa pagsisinungaling kay Henry ng tahasan. Naalimpungatan si Henry nang marinig ang lalaki, saka mabilis na inilipat ang 3.7 milyon na naipon niya hanggang ngayon sa account na binuksan ni Jasper. Ang alam lang niya ay ang numero ng account na kailangan niyang ilipat ang kanyang pera. Lahat ng iba pa ay lumipad ng lubusan sa kanyang ulo. Ano ang tungkol sa isang komplikadong numero? Tiningnan ni Jasper ang account at nalilitong tanong. Namula ang pisngi ni Henry. F*** ka. 20,000 lang ang iniwan ko para sa sarili ko, inilipat ko na sa iyo ang lahat. Hindi pa ako nakakita ng isang napakalubhang young master na tulad mo, umiling si Jasper at inilipat ang kabuuan kay Jake. Sinabi niya na gumawa ng karagdagang mga kalkulasyon batay sa isang 5 milyong punong guro, pagkatapos ay ipamahagi ang mga kita kay Henry batay sa proporsyonal. Magkano ang kikitain natin sa pagkakataong ito? Excited na tanong ni Henry. Na-frustrate ako, iniisip kung saan ako kukuha ng pera para pambayad sa paradahan at maintenance fee ng mga eroplanong iyon sa susunod na buwan. Napaisip naman si Jasper at ngumiti. Bilangin ang iyong porsyento sa pangunahing halaga na 5 milyon, at kung isasaalang-alang ang katotohanan na ang si Treasures Group ay kumita ng maraming maruming pera sa nakalipas na ilang taon, hinuhulaan ko na kailangan nilang kunin ang hindi bababa sa 80% ng kanilang kapital para sa ito. Kung papaloran tayo, ang iyong 5 milyon ay magiging 10 milyon sa loob ng 2 araw. F***. Ang si Treasures Group ay may 40 bilyon sa merkado. Ano ang kailangan nating gawin para kumita ng doble sa paunang halaga? Iritadong tanong ni Henry. Magpasalamat tayo kahit na mayroon tayong ganitong pagkakataon. Ang mga organisasyong iyon at ang mga hot money trader ay wala pang natatanto, ngunit kapag lumabas na si Alban at ang balita tungkol dito, lahat sila ay susugod na para kunin ang isang piraso ng si Treasures Group. May kikitain pa rin tayo dahil maaga tayong pumasok, pero hindi magtatagal ay wala nang matitira para sa iba pang maliliit na mamumuhunan, mahinang sagot ni Jasper. Hindi ipinaglaban ng mga tao kung sino ang mas bobo sa kapitalistang merkado, kung sino lang ang mas tuso. Sa isang kisap mata, ang si Treasures Group ay naging isang piraso ng karne na kulang ng 40 bilyon na gustong matikman ng lahat. Bumangon si Jasper at nag-inat. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa malalawak na bintana ng hotel na mula sa sahig hanggang sa kisame. Tumingin siya sa marangyang tanawin ng lungsod ng Waterhoof City at bumulong sa sarili, ito ang apela ng pagkakaroon ng kapital. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1122, Grupo ng si Treasures. Mabilis na tumakbo si Alban mula sa Waterhoof City upang harapin ang pagkabalisa sa loob ng grupo. Gayunpaman, tulad ng hinula ni Jasper, alam ni Alban na ang kanyang si Treasures Group ay sapat na malaki kaya hindi siya lubusang durugan ng gobyerno, ito man ay alang-alang sa buwis o libu-libong kabuhayan ng mga empleyado. Bagamat ang kanyang si Treasures Group ay hindi hihigit sa isang hamak na langgam sa gobyerno,
kailangan pa ring kumilos ang gobyerno sa paraang mapapakinabangan ng lahat. Kaya naman, sa kabila ng kanyang si Treasures Group na lumalabas na nasa isang delikadong posisyon, ito ay talagang medyo stable. Matapos itong maunawaan, agad na sinubukan ni Alban na makipag-ugnayan sa gobyerno sa pamamagitan ng mga investigative group. Sa wakas ay nagawa niyang maalis ang 2 sa 3 grupo ng investigative. Samantala, nawalan din ang si Treasures Group ng isang vice president, 2 senior level manager, at 6 na middle level na empleyado. Ang mga taong ito ay napatunayang nagkasala ng katiwalian. Ang mga taong ito ay mga scapegoat na itinapon ng si Treasures Group. Gayunpaman, hindi sila ganap na inosente, dahil sinuhulan nga nila ang mga ospital at mga doktor sa ngalan ng kumpanya. Sana huwag mo akong sisihin dito. Kahit na ginawa mo ito nang nasa isip ang interes ng grupo, inani mo rin ang iyong bahagi ng mga benepisyo. Tumayo si Alban sa kanyang opisina sa group building at tumingin sa kanyang mga subordinate na isinasama sa mga sasakyan. Ang kanyang ekspresyon ay hindi malungkot o tuwang-tuwa. Sa sandaling iyon, binuksan ang mga pinto ng opisina, at pumasok ang isang matalino at may kakayahang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mr. Ball, na-draft ko na ang statement na ilalabas ng Harbor Stock Securities Regulatory Commission. Mangyaring tingnan. Panipi. Kinuha ni Alban ang pahayag at tiningnan ito ng malapitan. Itinaman niya ang pahayag sa bawat salita at binago ang ilang termino na nakita niyang hindi angkop. Kitang-kita kung gaano kahalaga sa kanila ang pahayag na ito. Ang pahayag na ito ay direktang makakaapekto sa tiwala ng mga namumuhunan ng Harbor Stock sa aming grupo. Kailangan nating siguraduhin na hindi tayo madulas. Nais kong malaman ng mga mamumuhunan na kahit na may nangyari sa si Treasures Group, walang mali sa pangunahing koponan sa paggawa ng desisyon. Hindi maaapektuhan ang mga negosyo ng grupo, at isa pa rin kaming maaasahan at ligtas na opsyon para sa pamumuhunan. Napangiti ng pilit ang nasa katanghaliang gulang nang marinig ang mga salita ni Alban at sumagot, ngunit nawala na ang tiwala sa atin ng merkado. Ang presyo ng bahagi ng aming si Treasure Group ay kasalukuyang nakalok sa limitasyon pababa. Nagsalubong ang kilay ni Alban. Ang grupo ay mamumuhunan ng higit pa at magsisimula kaming ay recycle ang aming mga bahagi. Natigilan ang nasa katanghaliang gulang, at sumagot siya, Mr. Bola. Bagamat ang pagre-recycle ng ating mga share ngayon ay magbabalik ng tiwala sa mga namumuhunan, napakarami sa kanila ang nagtatapon ng mga share ng si Treasures Group. Maaaring kailanganin nating mag-invest ng bilyon-bilyon para magawa iyon. Kung gayon ay gayon. Itinikom ni Alban ang kanyang panga at malungkot na sinabi, na pagpasyahan ng gobyerno na itama ang sistema ng medikal na paggamot. Mula rito, ang pagtatrabaho sa industriya ng pharmaceutical ay hindi na magiging kasing smooth sailing gaya ng dati. Ang gamot ay ang pangunahing negosyo ng si Treasure, ngunit pagkatapos ng nangyari sa pagkakataong ito, nagpasya din akong ilipat ang pananaw ng grupo upang tahakin ang mas magkakaibang landas. Sa sandaling simula ng gobyerno ang kanilang pagwawasto sa sistema ng medikal na paggamot, ang darating na reforma sa segurong pangkalusugan ay gagawing ang karamihan sa mga normal na gamot ay nasa ilalim ng saklaw ng segurong pangkalusugan. Ibig sabihin, bibilhin sila ng gobyerno. Ang mga kita ng aming pharmaceutical enterprise ay magiging napakalinaw habang ang kompetisyon sa loob ng industriya ay lalagaw lamang. Ang isang malupit ay sasabog sa buong industriya ng pharmaceutical, na ang lahat ay kailangang maging mas matipid. Tatahakin natin ang isang landas na may maliit na kita ngunit mataas ang turnover. Huminga ng malalim si Alban. Tapos na ang panahon ng sakam na pag-unlad sa industriyang ito. Nais ng gobyerno na gawing mas madali ang buhay ng mga tao nito, kaya walang laban doon. Ang buong industriya ng pharmaceutical ay hindi kayang lumaban sa gobyerno kahit na tayo ay magsama-sama, lalo na ang si Treasures Group mismo. Kung sino man ang sumubok na gumawa ng isang bagay na napakaloko ay makikilala ng maaga, tapusin kaya wala tayong ibang pagpipilian kundi ang sumama. Hulaan ko na ang merkado ng electronics ay magiging malaki sa hinaharap. Ang teknolohiya ay mabilis na umuunlad, at ang buhay ng mga tao ay tila lalong nagiging intertwined sa mga electronics na ito. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating kunin ang MP5 na patented na teknolohiya ng JW. Dahil dito, hindi maaaring magpatuloy ang pagbaba ng presyo sa merkado ng si Treasures Group bukas.
Kailangan nating iligtas ang merkado kahit anong mangyari. Kailangang aminin ng isa na si Alban ay may sariling hanay din ng mga natatanging kakayahan. Pagkatapos ng lahat, nagawa ng lalaki na item ang si Treasures mula sa isang maliit na pabrika ng parmasyutiko sa isa sa nangungunang 5 pinakamalaking pribadong pag-aari na negosyo sa industriya ng parmasyutiko sa bansa. Maging ang kanyang pagbabawas sa hinaharap ng industriya ng parmasyutiko, o sa electronics at data, nagawa niyang bumuo ng perpektong foresight. Pinatunayan nito na ang tagumpay ni Alban ay hindi walang dahilan. Magkano ang likidong pondo sa grupo? Sumagot ang matalino at may kakayahang tao, mayroon kaming mga 2.2 hanggang 5 bilyong likidong pondo sa ngayon. Kung kailangan natin ng higit pa, kailangan nating isaalang-alang ang pagkuha ng pautang sa bangko o hilingin sa ating mga may utang na magbayad ng maaga. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, personal kong iminumungkahi na mag-invest ng humigit kumulang 2 bilyon sa merkado. Kung magiging maayos ang mga bagay-bagay at nagawa naming itaas ang mga presyo ng bahagi sa unang halaga bago ang insidente, hindi maaapektuhan ang pang-araw-araw na operasyon ng aming grupo. Ngunit sa sandaling gumamit kami ng higit sa 2.5 bilyong pondo, haharapin ng kumpanya ang isyo ng pagkasira ng kadena ng kapital. Nagdilim ang ekspresyon ni Alban. Ang 2 bilyong ito ay tubo na inilaan ng grupo pagkatapos ng nakaraang 2 taon ng pagpapalawak. Ang pangunahing kapital ay kasama sa halagang ito. Habang ang si Treasures Group ay nagkakahalaga ng 40 bilyon sa merkado, ang market value na ito ay puro mula sa isang accounting perspective. Kasama sa 40 bilyon ang mga fixed asset tulad ng inventaryo, pabrika at makinarya, mga gusali ng opisina, patented na teknolohiya, at iba pa. Kung mas malaki ang kumpanya, mas maraming gastos ang naipon nito. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapadala ng mga hilaw na materyales, operasyon ng kumpanya, at sahod ay lahat ng mga gastos na kailangang bayaran. Ang si Treasures Group, halimbawa, ay may humigit kumulang 60 milyon sa buwanang gastos. Bukod dito, walang kakaiba sa buwanang gastos na umaabot sa daan-daang milyon kung ang isang linya ng pagmamanupaktura ay kailangang i-renew. Dahil sa lahat ng ito, nagkataon lang na ang si Treasures Group ay makakapagtipid ng 2 bilyon sa ngayon. May ginawa ba si Jasper? Tanong ni Alban. Umiling ang medyo may edad na lalaki at sumagot. Siya ay nanatiling tulog at walang anumang paggalaw mula sa kanyang tagiliran. Siguro hinihintay na niya na ang presyo ng share ng si Treasure ay patuloy na bumaba hanggang sa limitasyon pababa bukas. Sa ganoong paraan ay mananalo siya sa taya sa iyo nang walang ginagawa, Mr. Ball. Ngumisi si Alban. Bata pa naman siya eh. Wala pa siyang sapat na karanasan. Iniisip niya na dahil lang sa swerte niya ay madali siyang nakakapagpahinga. Oo, mahalaga ang swerte sa lipunan, ngunit ang bagay na tunay na magpapasya kung sino ang mananalo ay palaging ang kakayahan ng isang tao. Since he's decided to do nothing but wait, then there's no need for us to worry too much. Binago ko na ang pahayag, kaya ilabas ito bukas ng umaga sa sandaling magbukas ang merkado ng Harbor Stocks. Ilalabas namin ang pahayag kasabay ng pagsisimula ng grupo na i-recycle ang mga bahagi nito. Sisiguraduhin kong mabibigo si Jasper sa pagkakataong ito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nasigla, at siya ay sumagot ng malakas, "Oo, Ginoo. Sasagutin ko agad." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:23. Gaano man karaming tao ang nakadikit sa sitwasyon, ang oras ng ama ay hindi naghintay. Kinaumagahan, nang sumikat ang araw, hindi mabilang na mga profesional ang nakaupo na sa harap ng kanilang mga computer kalahating oras ng maaga habang hinihintay nilang magbukas ang pamilihan. Alam nilang hindi sapat ang isang araw para ipakita ang buong kalubhaan ng bagyong ito na kinasasangkutan ng parehong sistemang medikal at mga negosyong parmasyutiko. Ang lahat ng nakalistang kumpanya ng parmasyutiko na ito ay malalaking negosyo, at walang paraan na papayag silang panoorin ang pagbaba ng presyo ng kanilang bahagi ng hindi nakikialam. Kung ang dalawang magkasalungat na partido ay ayon sa pagkakabanggit ay nagsisikap na itaas at ibaba ang mga presyo ng bahagi, kung gayon ang sitwasyon ay bubuo sa isang cash grab para sa mga kapitalista. Isang madugong labanan ang magsisimula na. Hindi mabilang na mga tao ang umaasa sa merkado ngayon, alam nila na darating ang kaguluhan sa stock market ngayon.
Dahil sa malaking market cap nito pati na rin ang taya sa Jasper, ang market ng Sea Treasures Group ang pinakakaakit-akit na target. Ang Sea Treasures Group sa Harbor Stocks ay tila malabo na ang isang nangungunang negosyo sa industriya ng parmasyutiko. Kaya, ang mga mamumuhunan at organisasyon ay tahimik na nagsimulang bigyang pansin ang trendline ng Sea Treasures Group kalahating oras bago pa man magbukas ang merkado. 10 AM noon, at opisyal na nagsimulang mag-trade ang Harbor Stocks para sa araw na iyon. Sa sandaling umabot ang orasan ng 10 AM, agad na natipon ng computing center ang lahat ng data ng yugto ng auction at nagsimulang gumalaw ang trendline para sa presyo ng pagbabahagi. Bumaba ng isang index point ang Sea Treasures Group mula nang magbukas ang market. Ang ulat ni Jake ay narinig sa tenga ni Jasper. Patuloy na bumaba ang presyo ng share ng Sea Treasures Group. Nasa hotel study sina Jasper at Henry. Naglagay sila ng projector sa pag-aaral para ma-project at tingnan nila sa dingding ang trendline ng Sea Treasures Group. Ang isa pang malaking screen ay nagpakita kay Jake at sa kanyang pangkat ng mga mangangalakal na abala. Pumasok ka sa palengke, utos ni Jasper. Sandaling natigilan si Henry. Bagamat wala siyang anumang pag-unawa sa pananalapi, marami siyang natutunan kay Jasper mula lamang sa kanyang tabi. Kaya naman, maiintindihan man lang ni Henry ang data sa merkado. Marami pa ring sell orders. Sinusubukan ng lahat na ibenta ang mga share na mayroon sila, kaya tiyak na patuloy na bababa ang mga presyo ng share. Hindi ba tayo malulugi kung papasok tayo ngayon? Henry piped up dahil siya ay gumana sa prinsipyo ng pagtatanong kapag siya ay hindi maunawaan ang isang bagay. Gusto ni Jasper na maging pamilyar si Henry sa mga simpleng trick na ito sa securities market, kaya sumagot siya. Ang pagkalugi ay garantisadong sa sandaling pumasok tayo sa merkado, ngunit hindi ito magiging malaking kawalan. Mas nagmamadali si Alban kaysa sa amin. At saka, kung hihintayin natin na hindi na tayo malulugi bago tayo pumasok sa market, ibig sabihin ay nagsimula na ang pagtaas ng share prices ng Sea Treasures Group. Wala tayong maiiwan kung maghihintay tayo hanggang doon para makapasok. Mukhang malabo lang naintindihan ni Henry ang paliwanag ni Jasper. Sa pagkakataong iyon ay sinimulan na ni Jake na isagawa ang bilin ni Jasper. Isang malaking buy order ang pumasok sa merkado. Sa gitna ng hindi mabilang na mga sell order, ang buy order na ito ay tila lalong kapansin-pansin. Ang mga numero ay patuloy na lumipat at ang mga pondo sa mga account ni Jasper ay nagsimulang bumaba ng napakabilis. Ang ipinalit sa kanila ay isang bundok ng mga pagbabahagi ng Sea Treasures International Group. Sa ilalim ng pagsisiyasat ng hindi mabilang na mga pares ng mga mata, ang pagkilos ni Jasper ay nakapukaw ng lahat ng uri ng mga reaksyon. Hindi na sikreto ang taya ni na Jasper at Alban, at kilala na sa industriya ang account ni Jasper. Kaya naman, natigilan ang ilang organisasyon at mamumuhunan nang makita nilang bumili si Jasper gamit ang napakaraming share. Ano ba naman? Akala ko ba gusto ni Jasper na bumaba ang presyo ng share ng Sea Treasures Group? Imbes na ay short ang account niya, bakit mas marami pa siyang binibili? Baliw ba si Jasper? Bumaba ang presyo ng share ng Sea Treasures Group mula nang magbukas ang merkado. Sa halip na si Alban mismo, ang unang utos upang iligtas ang merkado ay talagang nagmula sa kanyang kaaway, si Jasper. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Baka nagkamali si Jasper. Siguro nabili niya noong sinusubukan niyang magbenta. Hindi ito ang unang pagkakataon na may kumilos laban sa trend ng merkado. Sa katunayan, ang pinakamalaking transaksyon ng Fat Finger ay nagsasangkot ng higit sa 1 bilyong pondo, na nangyayari sa ibang bansa. Habang ang hindi mabilang na mga tao ay nagtataka kung si Jasper ay nabaliw, isang malaking propesyonal na organisasyon ang tila naiintindihan kung ano ang sinusubukang gawin ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1124. Dati ka talagang low profile at maingat sa bawat iba pang nakalistang kumpanya na sinubukan mong sirain noon. Kaya, bakit gumagawa ka ng napakalaking paggalaw sa oras na ito? Tila nag-transform si Henry bilang isang curious na bata habang paulit-ulit niyang tinatanong si Jasper. Ang Sea Treasures Group ay napakalaki, at tayo lamang ay hindi makakalamon ng lahat ng ito. Kung mayroon man, malaki ang posibilidad na mabaliw tayo sa halip kung susubukan natin. Kaya, kailangan kong ilagay ang aking sarili sa bukas sa pag-asang makaakit ng mas maraming kapital sa pool.
Ang huling bagay na kulang sa kapitalistang merkado ay mga matatalinong tao. Ang bawat isa ay darating sa isang tacit understanding sa isang kisap mata. Kung tutuusin, bihira ang mga pagkakataong tulad nito na kumita ng napakalaking halaga. Nakangiting paliwanag ni Jasper. Katatapos lang magsalita ni Jasper ay umalangaw-ngaw na rin ang boses ni Jake. Mr. Lane, may iba pang malalaking buy order. Pinaghihinalaan ko na ang isang organisasyon ay pumasok sa merkado. Na-trace ko na ang source ng funds. Isa ito sa malalaking organisasyon ng bansa. Mabuti. Tumanggaw si Jasper bilang kasiyahan. Pagkatapos, lumingon siya kay Henry, na namangha, at sinabi. Tingnan mo, pumasok na sa palengke ang matatalinong tao. Kami ang una at ang aming unang puhunan ay malaki. Dahil dito, palibutan tayo ng mga organisasyong ito upang bumuo ng pansamantalang grupo. Malapit nang higupin ng grupong ito ang Sea Treasures ng bawat sentimos na halaga nito. Wow! Seryosong bulalas ni Henry. Siya ay nagkaroon ng biglaang epiphany tungkol sa kung gaano kaina ang kanyang mga naunang pamamaraan ng paggigiit ng pangangibabaw habang siya ay nagsagawa ng kawalang galang at pagbugbog sa mga tao. Samantala, nagawang kontrolin ni Jasper ang pamilihan sa pananalapi sa panahon ng kanilang masayang pag-uusap, o sa pinakakaunti, nakuha ang kontrol sa 40 bilyong summer dollar market ng isang malaking grupo tulad ng Sea Treasures. Ito ay isang transaksyon na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Ito ay tunay na kapangyarihan. Ang kanyang mga pamamaraan sa kabilang banda. Sila ay walang iba kundi ang larong pambata. Sa sandaling iyon, naglabas ng pahayag ang Harbor City Securities Regulatory Commission. Mayroong 3 pangunahing punto sa pahayag. Una, isiniwalat nito na ang Sea Treasures Group ay kasalukuyang nasa ilalim ng imbestigasyon ng gobyerno. Pangalawa, ipinangako at ginagarantiyahan nito na hindi maaapektuhan ang pang-araw-araw na operasyon ng Sea Treasures Group. Nakasaad dito na ang core management team ay nakapasa na sa imbestigasyon at hindi magkakaroon ng malaking pagbabago sa tauhan. Pangatlo, nakasaad na i-recycle ng Sea Treasures Group ang kanilang 2 bilyong halaga ng shares. Sa pahayag na ito, ang mga presyo ng bahagi ng Sea Treasures Group ay agad na nag-ulo. Sa sandaling pumasok sa merkado ang 2 bilyong sariling pondo ng Sea Treasures Group, ang mga presyo ng pagbabahagi ay agad na na-stabilize. Ito ay salamat kay Jasper at sa iba pang mga organisasyon na nauna nang pumasok sa merkado. Ang kalunos-lunos na pula ng mga presyo ng share ng Sea Treasures Group ay biglang bumalik sa berdeng trend. 3 minuto na lang ang nakakaraan mula nang ilabas ang pahayag at ang Sea Treasures Group noon ay naka-recover at nagbalik loob. Mula sa mababang presyo ng pagbubukas, ang mga pagbabahagi ay nagsimulang tumaas, kasama ang kalakaran na hinuhulaan ang mga karagdagang pagtaas na malapit nang dumating. Malayo sa headquarters ng Sea Treasure Group sa Teo City, nagalit si Alban nang makita niya ito. Shit, itong mga gaaman na B***starred. Jasper B***starred ka, kaya matagal mo na itong hinihintay. Ang presyo ng bahagi ng Sea Treasures Group ay talagang tumigil sa pagbaba. Naabot ni Alban ang kanyang layunin, ngunit ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis at madali. Bagamat nagawa niyang iwasan ang krisis, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi gustong makita ni Alban. Ang kailangan niya ay muling tumaas ang mga presyo ng share ng Sea Treasures Group salamat sa sariling pondo ng grupo. Gayunpaman, ang pagtaas ngayon ay salamat kay Jasper at sa grupong iyon ng mga oportunistang organisasyon, kung saan pinamunuan ng una ang huli. Sa madaling salita, si Jasper at ang malalaking kapitalistang organisasyong iyon ay parang sabik na mga asong gubat, handang lumunin ang buong 2 bilyong ipinuhunan ni Alban sa isang sandali. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1125. Mr. Ball, anong gagawin natin ngayon? Ang matalino at may kakayahan na lalaki ay nawalan ng malay habang nakatitig sa sitwasyong nasa harapan niya. Kahit nakasalukuyang galit si Alban, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maglakas loob at magtanong. Huminga ng malalim si Alban at marahas na sumagot, ito ang layunin ni Jasper sa lahat ng panahon. Hinulaan niya na mangyayari ito, at napilitan kami sa dead end. Walang paraan upang iikot ito, kaya maaari lang tayong magmarcha pasulong kahit na, binabanggit ang ating wakas. Ibig sabihin, maasim ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki.
Kahit na alam natin na lalamunan ni Jasper at ng iba pa ang pera natin, wala tayong magagawa para pigilan sila. Pumikit si Alban. Naninikip ang dibdib niya, at masakit ang sagot niya, Jasper, oh, Jasper. Minamaliit ko talaga ang batang ito. Nasa 20s lang ba talaga siya? Sa palagay ko tama lang, gumawa siya ng kanyang unang kita sa pamamagitan ng stock market. Naisip ni Alban ang gabi ilang araw ang nakalipas. Naalala niya kung paano sinabi sa kanya ni Jasper ng buong lakas, kumpiyansa, at desidido na siya ay gumawa ng kanyang unang malaking pera sa pamamagitan ng stock market. Akala ng lahat na nandoon ay tanga si Jasper, pati na ang sarili niya. Gayunpaman, ngayon ay naunawaan na ni Alban. Sanay talaga si Jasper. Sa pilitang pumasok sa isang sulok, itinikom ni Alban ang kanyang panga at inilabas ang kanyang telepono para tumawag. Matagal na nagring ang telepono bago ito kumonekta. Nagsimula si Alban sa mabangis na tono, Gail, may nangyaring mali sa ating pagsasama at ngayon ay si Jasper ang humarap sa akin. Hindi mo pwedeng hayaan na lang akong mamatay ng ganito. Humalaklak si Gail at sumagot, napagkasunduan namin noon na ang partnership ay one-off thing, hindi alintana kung ito ay nagtagumpay o nabigo. Kung susundan ka man niya o hindi ay walang kinalaman sa akin. Galit na galit si Alban. Hindi mo ba talaga ako tutulungan, Old Master Hurlbut? Hindi ka ba natatakot na ang tao sa Harbor City ang magdulot ng gulo mo? Kalmadong sagot ni Gail, my relationship with them goes no further than a mere partnership. Yung walang kinalaman sa'yo. Tsaka, sa tingin mo mahihirapan niya ako dahil sa'yo. Talagang iniisip mo na dahil nagretiro na ako at nagpasya na huwag isali ang aking sarili sa mga negosyo kaya may kapangyarihan kayong mga negosyante mula sa Teo na makipagkompetensya sa Haddock Chamber of Commerce. Alban, bilang matanda, may sasabihin ako sa iyo. Tumigil ka na lang dito. Baka hindi ka maniwala sa sasabihin ko sa'yo. Pagkatapos ng forum noong gabing iyon, hinulaan na ni Jasper ang mga kaganapan na mangyayari ngayon, pati na rin ang iyong mga pagtatangka na makipag-ugnayan sa akin para isulong ang ating partnership. Gayunpaman, binigyan niya ako ng kaunting impormasyon. May hawak ka sa akin, oo. Kinilabutan si Alban sa kanyang narinig. Nakanganga ang bibig at mata, blunt ka siyang nakatayo sa kinatatayuan. Tinawagan niya ako noong gabing iyon. Alam ko na sinusubukan niyang ipaglaban kami sa isa't isa at tapusin ang lahat ng posibilidad na muli kaming magtulungan. Ngunit kahit na hindi niya ginawa iyon, walang paraan na magtutulungan ako sa iyo. Muli, ito ay dahil isa ka lamang itinapon na sangla sa akin. Nang matapos magsalita si Gail, narinig ni Alban ang beep ng isang naputol na linya. Bumagsak, nahulog ang telepono ni Alban sa sahig. Tuluyan na siyang natulala. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw sa gulat ang matalino at may kakayahan na lalaki, Mr. Bola. Nakagawa na si Jasper at iba pa. Napunta ang ulo ni Alban sa market index. Agad niyang nakita ang column para sa sell order ay agad na napuno, kahit na ito ay halos walang laman ilang sandali lang ang nakalipas. Napuno na ngayon ang mga pagdadala ng column na parang kaig ng mga bubuyog. Nagsimulang muling magbigay ng mga presyo ng bahagi ng si Treasures Group, wala pang isang oras matapos itong magpakita ng bullish trend mula sa mababang presyo ng pagbubukas. Sa halip na sumisid, mas tumpak na tawagan itong isang plummet. Ang mga presyo ng bahagi ay kahawig ng isang nag-crash na eroplano habang ito ay bumagsak mula sa langit. Nang hindi na kailangang mag-isip, alam ni Alban na si Jasper ang gumawa ng kanyang hakbang. Matapos gawin ni Jasper ang unang hakbang, sumunod ang ibang mga organisasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1126. Bumagsak ang presyo ng share ng si Treasures Group. Anong gagawin natin ngayon, Mr. Ball? Pakiramdam ni Alban ay namula ang kanyang ulo at natuyo ang kanyang mga labi. I-save mo. Mabilis. Masakit na sigaw ni Alban. Ang presyo ng bahagi ng si Treasures Group ay hindi maaaring bumagsak sa sandaling iyon. Ang pahayag tungkol sa pagpasok ng grupo sa merkado gamit ang kanilang mga pondo ay inilabas lamang sa publiko, kaya kung patuloy na bumaba ang presyo ng share, ginagamit ito sa kanilang plano sa pagliligtas sa sarili ay nabigo. Ang si Treasures Group ay tuluyang maiiwan ng merkado at tuluyang mawawala ang tiwala ng kanilang mga namumuhunan. Kung mangyayari iyon, magiging basura ang mga share ng si Treasures Group na walang gusto.
Kung hindi kita makuha ang si Treasures Group sa pamamagitan ng share market, hahaharapin nito ang kakilakilabot na kapalaran ng pagkaputol ng capital chain. Nananatili pa rin ang si Treasures Group, Mr. Lane. Umalangaw-ngaw sa pag-aaral ang excited na tono ni Jake. Sa malaking projected screen, kakaiba ang hitsura ng market index ng si Treasures Group. Sa pangunguna ni Jasper sa paniniil, ang iba pang malalaking kapitalistang organisasyon ay nagsimulang magbenta ng mga shares ng kanilang si Treasures Group ng baliw. Pagkatapos nito, maraming galit na retail investor ang sumunod at lumabas din sa merkado. Ang tanging mga taong bumibili ng mga share ay ang si Treasures Group mismo. Mula sa hitsura ng sitwasyon, tila ang si Treasures Group ay nagsisikap na labanan ang kapitalistang merkado ng mag-isa. Si Jasper at ang mga organisasyong nakapaligid sa kanya ay walang pakialam sa kung ano ang mangyayari kay Alban, at wala rin silang pakialam sa perang kinikita nila ay pawang bunga ng pagsusumikap at pagpapatakbo ng negosyo ng si Treasures Group. Si Jasper at ang mga organisasyon ay parang uhaw sa dugo na piteng habang umiikot sila sa malaking si Treasures Group. Handa silang ibuka ang mga malalaking bibig para kagatin at punatin ang bawat pulgada ng laman ni si Treasures. Ang si Treasures Group ngayon ay parang isang makatas na tupa na nakatayo sa gilid ng bangin habang napapaligiran ng mga lobo. Sa sandaling ito ay humakbang pabalik, ito ay babagsak sa kanyang kamatayan. Ngunit kung ito ay mananatili sa gilid ng bangin, tayong mga lobo ay patuloy na mapupunit ang laman nito. Masakit ito, ngunit maaaring hindi mamatay ang tupa. Kaya naman, ang magagawa lang nito ay tumayo sa pwesto at panoorin habang kinakagat siya ng mga lobo. Bumalik ang tingin ni Jasper kay Henry, nagningning ang mga mata ng huli habang namumula ang kanyang mga tseke. Tumawa si Jasper at sinabing, ito ang kapitalistang merkado. Ano sa tingin mo? Nakakakilig. Sigaw ni Henry na kinikilig. Tumawa ng malakas si Jasper. Nilinggan niya si Jake at sinabing, lakasan mo ang intensity. Hayaan ang mga si Treasure na maabot at manatili sa limitasyon bago magsara ang market para sa sesyon sa umaga. Siguradong lalabas siyang may planong iligtas ang sarili sa lunch break. Ang mananalo ay magpapasya ngayong hapon. Yes, Mr. Lane, tuwang-tuwang sigaw ni Jake. Pagkatapos, sinimulan niyang pamunuan ang kanyang club sa maikling si Treasures Group ng baliw. Sa ilalim ng pagtuturo ni Jasper, ang kapital na kaguluhan ay umabot sa kasukdulan nito. Salamat kay Jasper, naitakda na ang mga organisasyon, at galit na galit sa mga retail investor, at ang pangkalahatang pababang trend ng share price ng si Treasures Group. Gaano man kadesperadong pagsisikap ni Alban na iligtas ang grupo, may limitasyon ang pondong nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sa isang umaga lamang, 15 minuto bago magsara ang merkado para sa tanghalian, ang 2 bilyong si Treasures Group na inihanda ay ganap na naglaho. Nangangahulugan ito na si Jasper at ang mga organisasyon ay nanalo na sa round, at nagawa nilang ubusin ang 2 bilyong ipinuhunan ng si Treasures Group. Matapos lumunin ang lahat, tumanggi ang grupong ito ng mga jackals, na huminto habang patuloy nilang inaatake ang kaawa-awang share price ng si Treasures Group. Sa susunod na 15 minuto, tila walang magawa ang si Treasures Group habang walang pag-asa nilang pinapanood ang patuloy na pagbaba ng presyo ng share. Ng mga sariwang pondo na pumapasok sa merkado, ang presyo ng mga grupo ay tumama sa walang limitasyon pababa 3 minuto bago magsara ang merkado, kung saan ito ay hindi gumagalaw. Ang presyong 1.5 milyong sell order ay naging metaphorical steel coffin, na pumipigil sa share ng si Treasures Group mula sa paglipat kahit saan. Pagsapit ng alas 12:30 ng tanghali, nagpahinga ang Harbor Stocks, at hindi na tinanggap ng exchange center ang mga serbisyo sa pagdadala. Pansamantalang isinara ang palengke. Sa isang umaga, ang mga presyo ng bahagi ng si Treasures Group ay bumaba ng isa pang 10% mula noong nakaraang araw. Kasama ang 2 bilyong si Treasures na namuhunan ngayon, nawalan si Alban ng higit sa 5 bilyon sa loob lamang ng isang umaga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1127. Holy F*** King Shi** T. Sa isang umaga lang, naging 8 milyon ang 5 milyon. Tuwang-tuwa si Henry. Ang biglaang yaman na ito ay masyadong nakakagulat at napapanahon para kay Young Master Lo, na natatakot na masira. Dapat mas malaki pa ang kita sa hapon, 10 milyon ay hindi magiging isang problema sa lahat.
Sa katunayan, sa palagay ko ay maaari tayong kumita ng higit pa riyan. Tumawa ng malakas si Jasper. Halos damobol ang pondo ni Henry, at ang 1 bilyong namuhunan ni Jasper ay nakakuha sa kanya ng humigit kumulang 800 milyon. Ang insidente ay dumating sa tamang oras para kay Jasper, na nababaliw na rin sa sobrang pagkasira niya. Magpahinga muna tayo. Magpapatuloy kami kapag nagbukas muli ang merkado mamaya. Pagkatapos nito, Jake, makakakuha ka ng kalahating taong sweldo na halaga ng bonus habang ang iba ay makakakuha ng halaga ng 3 buwan. Hindi makakalimutan ni Jasper na tumulong sa iba kapag kumikita siya. Kaya, ipinaalam niya ito kay Jake at sa koponan, na abala sa pagsusuri ng data at impormasyon sa kabilang dulo ng tawag. Natuwa agad si Jake. Si Jake ay walang pakialam sa pera at mga bonus dahil mayaman na siya. Pagkatapos ng lahat, bilang isang henyo sa pamumuhunan sa pananalapi, si Jake ay pinamamahalaang maging independent sa pananalapi matagal na ang nakalipas. Gayunpaman, gustong-gusto ng lahat na kumita ng mas maraming pera. Hindi banggitin, ang mga miyembro ng kanyang koponan ay kailangan pang maghanap buhay at may mga pamilyang makakain. Agad na umalangaw-ngaw ang cheers at nakangiting sumagot si Jake, "Thank you, Mr. Lane." Kinawayan siya ni Jasper at sinabing, "Kumain ka muna ng tanghalian. May laban na naman sa hapon." Tumanggaw si Jake at sumagot, "Sige po Mr. Lane. Mag-aaral lang kami ng kaunti pang impormasyon para mas maunawaan namin ang larangan ng digmaan sa hapon mamaya." Tuwang-tuwa si Jasper sa dedikasyon ni Jake, kaya binigyan pa niya ng lakas ng loob ang lalaki bago i-end ang video call. "Dapat din tayong kumain ng tanghalian sa ibaba," sabi ni Jasper kay Henry. Samantala, nalulunod pa rin si Henry sa excitement na kumita ng pera. "Seryoso, Jasper, paano kung ipapasa ko sa iyo ang karamihan ng aking pera pagkatapos nito? Kailangan mo lang akong bigyan ng konting allowance habang hawak mo. Isang paraan ng pangmatagalang pamamahala sa pananalapi, kung gugustuhin mo. Anong sabi mo?" Natuwa si Henry sa kanyang sarili sa pag-iisip ng ganitong komprehensibong plano. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na tatanggihan siya kaagad ni Jasper. Dinala ni Jasper si Henry sa restaurant sa ibaba at sinagot ito ng hindi maganda, "Bakit sa tingin mo ang higpit ng papa mo sa allowance mo? Gusto niyang malaman mo na hindi madali ang pera, at gusto niyang subukan mong kumita ng bawat pera ng mag-isa. Pag-isipan mo na lang, sa yaman ng pamilya mo, walang isyu para sa 100 ikaw ang ibigay nila, lalo na kung ikaw lang. Gayunpaman, kailangang ipagpatuloy ng isang tao ang negosyo ng pamilya balang araw. Ito ay isang uri ng pagsasanay para sa iyo. Kung pumarada ka ng pera sa akin para sa pangmatagalang pamamahala sa pananalapi, ano? Bibigyan ba kita ng allowance pagkatapos nito? Kaya kung maglaan ng pera para sa isang emergency, ngunit walang paraan na maibibigay ko ang para sa iyo magpakailanman. At saka, natatakot din ako na tumawag ang papa mo para pag-alitan ako." Nagdilim ang ekspresyon ni Henry nang marinig niya si Jasper. "Magpakasal ka na lang sa kapatid ko. Mapupunta sa iyo ang lahat ng asset ng pamilya Lo. Walang paraan na malulugi tayo sa paggawa nito. Tandaan lamang na ipamahagi ang mga dibidendo sa akin bawat taon. Hindi talaga ako interesadong magnegosyo," mapait na sabi ni Henry. "Tingnan mo ang tatay ko. Buong taon siyang nagtatrabaho at ilang araw lamang sa isang taon sa bahay. Siya ay abala bawat segundo ng araw, at ikaw din. Tingnan mo ang boring ng buhay mo." Ngumiti si Jasper pero hindi na tinuloy ang usapan. Pagdating sa pinakamahalaga at sensitibong interes ng pamilya Lo, may limitasyon ang daming masasabi ni Jasper, gaano man kalapit ang relasyon niya sa kanila. Mahihirapan siya kung lalampas siya sa kanyang mga hangganan. Walang ibang ginawa si Jasper kundi ang paggalang kay Old Master Lo at Mr. Lo. Wala siyang pagnanais na masangkot sa mga negosyo ng pamilya. Kung maaari ay handang tumulong si Jasper kay Henry para maipagpatuloy ng isa ang negosyo ng pamilya Lo. Pagkatapos ng lahat, si Henry ay isang promising na tao, at kung tinuturuan ng mabuti, ay makakamit ang magagandang bagay. Hindi na nakalayo ang dalawa, pati na rin si Julian, sa halip na umorder ng pagkain sa restaurant ng hotel. Kakaupo pa lang nila, at hindi pa man lang nakahain ang ilang ulam, may dumating na hindi imbitadong bisita. "Dudley, parang mabilis na aso,
Mukhang matagal nang naghihintay si Dudley dito. Nang makita niya si Jasper ay agad na sumugod ang lalaki na namumula ang mga mata. Instinctively reacting, hinawakan ni Julian ang collar ni Dudley para hindi siya makalapit kay Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1128. Nagsimulang magpumigla si Dudley habang sinisigawan niya si Jasper, "Jasper Lane, sana mamatay ka na." Maaaring isa lang si Dudley na trust, fond child, ngunit matagal na niyang alam ang nangyari kaninang umaga ay hindi maiiwasan. Alam din niyang nasa matinding panganib ang negosyo ng kanyang pamilya, at kasalanan ni Jasper ang lahat ng ito. **Asking set up me and my dad. Tao ka pa ba? Sinasabi ko sa'yo, karma ang babalik sa'yo sa kalupitan mo. Tumingin si Jasper kay Dudley at kumunot ang noo. Hindi niya akalain na nasa Waterhoof City pa rin si Dudley, lalo na siyang hinanap niya sa hotel. Hindi iyon mahalaga, malupit. Kahit na malupit ako, milya-milya pa rin ang layo ko sa mga katulad mo. Tsaka hindi ba sinabi mismo ng papa mo? Isang kabuuan ang matalo sa negosyo. Kung ganoon ang iniisip mo, darating ako na may dalang mga regalo para sa iyo at sa iyong ama. Bahala ka. Dahil sa sinabi ni Jasper, muntik nang mawala ng malay si Dudley na kanina pa galit na galit. Huwag kang ang masyadong magmalaki, Jasper. Madudurog ang mga katulad mo balang araw. Gusto kong makita kung gaano kakaawa-awa ang itsura mo noon. Galit na sinumpa siya ni Dudley. Saan nanggaling ang tanggang F***sucker na ito? Maganda ang mood ni Henry habang sumulpot si Dudley at hinaras siya. Naiinis, malamig na iniwas ni Henry ang tingin sa lalaki at sinabing, "Ituloy mo ang pagyakap at puputulan ko ang iyong mga ngipin." Panipi. Namumula ang mga mata ni Dudley sa galit habang ang lalaki ay humihingal na para bang nababaliw. Tinitigan niya sina Jasper at Henry, pagkatapos ay umungol, "Halika, kung gayon. Kung sa tingin mo ay napakalakas mo, suntukan mo ako." "Oh, mas matapang sa pagkakataong ito, Ham." Masayang tumawa si Henry. Pinakagusto niya ang mga tigas ng ulo na tulad nito dahil sila ang pinakamasarap na bugbugin. Nag-roll up siya ng sleeves para kumilos, ngunit mabilis na sinimangutan siya ni Jasper. Tumingin si Jasper kay Dudley at mahinahong nagtanong, "Nasaan si Lisa?" "Tawagan mo siya." Natigilan si Dudley, at likas niyang sinagot, "What the F*** are you talking about? Hindi mo malalaman ang pananatili ko rito kung wala ang tulong niya," mahinahong paliwanag ni Jasper. "Ginagamit ka ni Lisa para tanggalin ako sa buong panahon, hindi mo ba naiintindihan?" Narinig na ni Dudley ang linyang ito noon. Ang kanyang ama na si Alban ay nagsabi sa kanya ng parehong bagay bago siya umalis noong nakaraang araw. Hindi niya ito pinansin noon, ngunit hindi maiwasan ni Dudley na lingunin muli ang buong proseso ngayon. Hindi nagtagal ay napagtanto niyang tama si Jasper, at ginagamit lang siya ni Lisa. Hinihimok siya ni Lisa na maghayganti kay Jasper sa buong panahon. Nang mapagtanto niya ito, itinikom ni Dudley ang kanyang panga at umungol, "Ang B***H na iyon, ngunit hindi ka mas magaling, Jasper." Kalmadong ngumiti si Jasper. "Hindi ko sinabi sa iyo na hayaan ang mga nakaraan na lumipas at magpatuloy, dahil walang saysay na gawin ito. Naghihintay pa rin akong sirain ang Sea Treasures Group ngayong hapon, kaya bakit ko papakialam kung ano ang tingin mo sa akin? Let's be honest, wala kang magagawa kundi sigawan ako ng walang kwenta dito. Wala kang magagawa sa akin." Ang mga salita ni Jasper ay tumama ng malalim sa puso ni Dudley na parang kutsilyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinagsisihan ni Dudley ang hindi pagpapatayo ng sarili at pag-aksaya ng lahat ng kanyang oras sa paglilibang. Sa sandaling iyon, habang nakatayo siya sa harap ni Jasper, naramdaman ni Dudley ang buong saklaw ng kanyang kawalan ng kapangyarihan. Si Jasper ay makapangyarihan, nasa kanyang mga kamay na ngayon ang kapalaran ng Sea Treasures Group. Sa kabila nito, walang magawa si Dudley. Ang ginawa lang niya sa sitwasyong ito ay kutsain ni Jasper bago ito nangyari at walang lakas na sumigaw sa kanya pagkatapos. Wala na. Habang si Dudley ay nawalan ng pag-asa, narinig muli ang boses ni Jasper. "Gusto mo bang iligtas ang Sea Treasures Group? Ito ang negosyo ng iyong pamilya, at naglalaman ng mga bunga ng buong buhay ng iyong ama. Nasa iyo na ang lahat ngayon." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 1129. Ang mga salita ni Jasper ay nagpapaliwanag sa walang katapusang madilim na mundo ni Dudley na parang bamilya. Tumigil siya sa pagsigaw at pagpupumiglas, piniling tumingin kay Jasper na nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Hindi nagulat si Jasper sa reaksyon ni Dudley. Binitawan niya si Julian sa lalaki habang itinuro ni Jasper ang bakanteng upuan sa harapan niya at sinabing, "Kung interesado ka, paano kung maupo tayo at mag-usap?" Nararamdaman ni Dudley na may lihim na motibo si Jasper. Hindi maaaring maging ganoon kabait ang lalaki. Gayunpaman, masyadong mapang-akit ang alok ni Jasper. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, lumapit si Dudley kay Jasper at umupo. "Napakagaling. Kita mo, ngayon na tayo ay nasa isang magandang simula, tayo ay nasa kalagitnaan na. I'm sure magkakaroon tayo ng very happy partnership." Tumawa si Jasper. Huminga ng malalim si Dudley at nagtanong, "Handa ka ba talagang itigil ang pag-atake, at iligtas ang Sea Treasures Group?" Kinawayan siya ni Jasper at sumagot, "Wala akong pakialam na itigil ang aking mga pag-atake, ngunit wala akong anumang sasabihin sa pagpapaalis sa Sea Treasures Group." Nagalit si Dudley at inakusahan niya, "So nagsisinungaling ka talaga sa akin? Kung ganoon, anong partnership ang maaaring magkaroon? Nagsimula na ang kapitalistang merkado na palibutan ang Sea Treasures Group. Hindi ka maniniwala sa akin kahit na sabihin ko sa iyo na maaari akong umalis sa merkado ngayon at hayaan ang mga mandaragit na organisasyong ito na tapusin ang grupo, hindi ba? Magiging kasinungalingan kung sasabihin ko sa iyo na may iligtas ko ang Sea Treasures Group." Biglang kumislap ang ekspresyon ni Dudley. Maaaring siya ay isang walang kwentang trust fund na bata, ngunit mayroon pa rin siyang karaniwang kaalaman sa pananalapi. Alam din niya na ang Sea Treasures Group ay kasalukuyang napapaligiran ng mga gutom na lobo, at walang kapangyarihan si Jasper na tukuyin kung ano ang mangyayari sa ganoong oras. Ngunit, kung aalis ako sa palengke, magkakaroon ka ng pira-pirasong pag-asa. Ang gusto lang ng ibang mga organisasyon ay kumita ng pera. Kailangan lang ng Sea Treasures Group na maglabas ng pera para pakainin sila at ititigil na nila ang kanilang pag-atake. Ito ay magiging isang malupit na dagok sa grupo, ngunit makakaligtas ka sa insidenteng ito. Patuloy ni Jasper matapos niyang makita kung paano muling kumalma si Dudley. May kakaibang ekspresyon ang mukha ni Henry nang marinig ang pag-angkin ni Jasper. Nakakatakot talaga si Jasper. Naalala ni Henry mula sa pagsusuri ni Jasper na kahit anong gawin nila ngayon, makakasakit lang sila ng husto sa Sea Treasures Group. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang komprehensibong grupo na nagkakahalaga ng 40 bilyon sa merkado, ang ganap na pagsira dito ay hindi makatotohanan. Hindi sa banggitin na sila ay isang komprehensibong grupo, ibig sabihin ay maaari lang nilang ihinto ang pangangalakal anumang oras at umalis sa merkado. Maliban sa isang matinding dagok sa kanilang komersyal na reputasyon, hindi sila magdurusa ng labis. Ang Sea Treasures Group ay hindi mamamatay, hindi habang ang kanilang mga pabrika ng parmasyutiko, mga channel sa pagbebenta, at patentadong teknolohiyang medikal ay nasa paligid pa. Kaya naman, nagplano lang si Jasper na kumita ng kaunting pera at umalis. Gayunpaman, narito ang lalaki, gamit ang pagkakaiba sa magagamit na impormasyon upang makipagkalakalan. Ginagamit ni Jasper ang kanyang paunang plano bilang bargaining chip para pilitin si Dudley na gumawa ng deal para mapakinabangan ang kanyang mga benepisyo. Ano pa, kung hindi pagiging ganap na kakilakilabot. At the same time, curious din si Henry. Gusto niyang malaman kung anong basurang tulad ni Dudley ang posibleng ialok kay Jasper. Kung ano ang pumukaw sa pag-uusisa ni Henry ay siya ring pinagkakaguluhan ni Dudley. "Anong gusto mong gawin ko?" tanong ni Dudley. Hinampas ni Jasper ang kanyang daliri sa mesa at dumiretso sa punto. Wala siyang pinigilan. "Hindi mo ba naiisip na nakakapanghinayang magkaroon ng isang sangay ng Haddock's Chamber of Commerce sa isang lugar tulad ng Waterhoof City?" Parehong huminga ng malamig sina Dudley at Henry. Walang inaasahan ang pangalawang plano ni Jasper. Dudley stared at Jasper, his emotions unstable. Casual na humigop ng tsaa si Jasper at nagpatuloy, "Sa madaling salita, gusto kong gamitin ninyong mga negosyante mula sa Teo ang inyong mga kontak at kapangyarihan para tuluyang maalis ang sangay ng Waterhoof City ng Haddock Chamber of Commerce." Namilog ang mga mata ni Dudley sa pagsasaalang-alang.
Ang mga negosyante mula sa Teo at Haddock ay palaging nasa leeg ng isa't isa. Nakatakdang makatanggap ng mabibigat na pinsala ang si Treasures Group sa pagkakataong ito, at kung hindi mo gagamitin ang pagkakataong ito upang pahinay ng Haddock Chamber of Commerce, kung gayon paano mo sila lalabanan muli sa hinaharap. Dahil sa mga salita ni Jasper, napakuyom si Dudley sa kanyang panganang sumagot ang huli, hindi ako makapagdesisyon ng isang bagay na napakahalaga. Kailangan kong pag-usapan ito sa aking ama. Go ahead, kibat balikat ni Jasper. Tumalikod si Dudley at umalis pagkatapos marinig ang sagot. Tila lumayo siya para makipag-ugnayan kay Alban. Masungit ang tono ni Alban. Hindi kailanman inaasahan ni Jasper ang parehong mga salita na ginamit niya upang linlangin si Dudley na gag-ana rin kay Alban. Sa kabila nito, ngumiti si Jasper at sumagot, "You're too serious, Mr. Ball. Maaaring kaaway ko sila, ngunit kaaway mo rin sila. Mas higit pa sa akin. Tama ka, magiging si Treasures Group pa rin ang si Treasures Group kung mag-pull out ako sa market o hindi. Ang tanong, gaano karami sa si Treasures Group ang matitira?" Madilim na sagot ni Alban, "Stop trying to lie to me, Jasper. Siguradong malaki ang kinita mo ngayong hapon, ha? Ilan sa mga share ng si Treasures Group ang mayroon ka pa sa iyong account ngayon? Kung patuloy kang umaatake ngayong hapon, kailangan mo munang bumili ng shares ng si Treasures Group. Itatapon mo ang lahat ng kinikita mo kapag muli mong atakihin ang kumpanya. At the end of the day, pera mo pa rin ang lahat, Mr. Ball. Hindi naman talaga bagay sa akin ang halaga ng kinikita ko," sagot ni Jasper. Lalong bamigat ang paghinga ni Alban sa kabilang linya. Malayo sa katahimikan ang lalaki. Ang mga salita ni Jasper ay tumama kay Alban kung saan ito pinakamasakit. "So, Mr. Ball, pipiliin mo bang mawala ang lahat o pipiliin mo ang win-win situation?" Tanong ni Jasper. Ngumisi si Alban. "Manalo-panalo. Parang nanalo ka ulit." Tumawa si Jasper ngunit hindi na nagsalita pa. Alam niyang nakapili na si Alban. Gaya ng inaasahan, malungkot na sumagot si Alban pagkatapos ng maikling sandali ng katahimikan, "Sana huwag kang bumalik sa iyong sinabi. Huwag kang mag-alala. Isang oras na lang o higit pa bago muling magbukas ang pamilihang hapon. I'll make sure to completely exit the market once it again open," sagot ni Jasper. "Sige, pipilitin ko ang Haddock Chamber of Commerce kapag nag-pull out ka. Pero hayaan mo akong linawin ngayon. Ikaw na mismo ang magpaliwanag nito kay Gale." Kalmadong sagot ni Jasper, "Walang dapat ipaliwanag. Ito ang presyo na dapat niyang bayaran." "Ha? Napakalupit mong binata. Pinaaway mo sila. Napakasamang dula." Sinabi ni Henry kay Jasper pagkaalis ni Dudley. Maging ito ay Teo Chamber of Commerce's si Treasures Group ng Haddock Chamber of Commerce's Gale. Magiging napakahirap para sa amin na harapin ang alinman sa kanila ng mag-isa, kaya maaari lamang kaming humiram ng mga panlabas na kapangyarihan. Kalmadong umiling si Jasper. Bukod dito, ito ay isang kapwa kapaki-pakinabang na relasyon at wala silang dahilan upang tanggihan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Dudley at iniabot ang kanyang telepono kay Jasper nang hindi mabait. Gustong makausap ni Alban ng diretso si Jasper. Hindi nagatubili si Jasper nang kinuha niya ang telepono at inilagay sa kanyang tenga. "Jasper, maaaring tulala si Dudley pero mukhang tanga rin ba ako sa iyo? Ang si Treasures Group ay magiging si Treasures Group pa rin kung mag-pull out ka sa market o hindi. Sa palagay mo ay sapat na itong dahilan para hayaan kang gamitin ang Teo Chamber of Commerce para maalis ang iyong kaaway. Kanino mo ako kinukuha?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:30. Tapos na ang lunch break ng Harbor Stock at opisyal na nagbukas ang inaasam-asam na afternoon market sa 2:30 p.m. Gayunpaman, isang kakaibang paggalaw sa mga presyo ng bahagi ng si Treasures Group ang lumitaw sa sandaling magbukas ang afternoon market. Ang presyo ng bahagi na nakalock sa limitasyon pababa ngayong umaga ay nagsimulang muling lumipat. Pagkatapos, naglabas ng opisyal na pahayag ang si Treasures Group. Ang grupo, kasama ang ilang organisasyong pinansyal, ay nag-anunsyo na nilagdaan nila ang isang term sheet kung saan ang chairman ng si Treasures Group na si Mr.
Alban Ball ay mangangako ng 24.13% ng kanyang mga bahagi bilang kapalit ng kabuuang pamumuhunan na 5 bilyong summer dollars mula sa mga organisasyong pinansyal. Ang Sea Treasures Group ay may kasalukuyang market value na 40 bilyon. Hindi pinapansin ang sitwasyon sa mga premium na bahagi, 24.13% ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 9.7 bilyon. Gayunpaman, naibenta niya ang kanyang mga bahagi sa halagang 5 bilyong dolyar. Ito ay hindi isang kumikitang kalakalan kahit paano tingnan ito ng isa. Sa kabila nito, walang ibang pagpipilian. Sa ganoong pagkakataon, walang ibang pagpipilian ang Sea Treasures Group kundi tanggapin ang katotohanan. Matapos ilabas ang pahayag na ito, gumawa ang Sea Treasures Group ng isa pang opisyal na anunsyo na nagsasaad na ang 5 bilyong summer dollars na ito ay gagamitin lahat para i-recycle ang mga bahagi ng kanilang kumpanya sa Harbor Stocks. Sa pamamagitan nito, ang napakalaking purchase order ay nagawang ganap na kainin ang milyon-milyong order sa limitasyon. Sa sandaling iyon, parehong hinanap ng mga organisasyon at retail investor si Jasper nang nanlaki ang mga mata. Sa kabila nito, ganap na nawala si Jasper, ang unang umatake kaninang umaga. Ang mga organisasyong sumunod kay Jasper sa palengke ay nagalit nang malaman nilang umalis na si Jasper. Si Jasper ay maaaring nabighani sa kung ano ang mangyayari bago, o siya ay nakarating sa isang deal kay Alban. Kung hindi, walang paraan na umalis si Jasper sa hapon pagkatapos kumita ng napakalaking halaga noong umagang iyon. Hindi iyon mahalaga, dahil ang lahat ay kumikita pa rin sa huli. Kabilang sa mga ito, si Jasper ay nakakuha ng napakalaki na 900 milyong kita mula sa Sea Treasures Group. Malaki ang kita niya. Sa anumang kaso, natapos ang insidenteng ito nang lumabas si Jasper sa merkado. Si Alban ay nawala ng halos 7 bilyon ngayon, at siya ay tinutuya bilang ang mayamang negosyante na nawalan ng pinakamaraming pera sa buong mundo ngayon. Mr. Ball, ang presyo ng bahagi ay nagpapatatag sa ngayon. Or at least, it's not touching the limit down anymore, the shrewd and capable man reported to Alban, the latter looking haggard as he Saturday in his office. Magkano ang nawala sa atin sa pagkakataong ito? Madilim na tanong ni Alban. Ang isa pang lalaki ay nag-alinlangan bago siya sumagot ng mahina, kabilang ang mga share na ipinangako mo sa kalahating presyo ngayon, natalo tayo ng humigit kumulang 7 bilyon sa ngayon. Bang! Hinampas ni Alban ang palad sa mesa at galit na umungol, kasalanan din ng B***** na yan. Kinuha ni Jasper ang hindi bababa sa 6 hanggang 700 milyon mula sa akin. Ang isa pang lalaki ay nalungkot na sumagot, ang pahayag ng gobyerno ay nagkataon lamang at out of the blue. Wala na kaming oras para maghanda. Wala kaming magagawa kundi tiisin ito ng sinamantala ni Jasper at ng iba pang organisasyon ang pagkakataong ito na kumuha ng malaking halaga mula sa amin. Ngunit Mr. Ball, magpapatuloy ba tayo sa planong kinasasangkutan ng sangay ng Waterhoof City ng Haddock's Chamber of Commerce? Alban Herramsden replied, oo naman. Bakit tayo titigil? Malaki na ang nawala sa atin, kaya paano natin hahayaan si Gail na ang matandang iyon ay patuloy na mamuhay ng komportable? Kunin ito ngayon din. Gusto kong makita ang pagmumukha ng matandang iyon kapag naalis ko na ang kapangyarihan ng Haddock Chamber of Commerce sa Waterhoof City. Kasabay nito, hinati na ni Jasper ang kita kay Henry. Ang sarap sa pakiramdam. Napangiti si Henry ng napakalawak na umabot sa likod ng kanyang ulo ang kanyang mga labi habang tinitingnan ang pera sa kanyang account. Agad na naliquidate ni Jasper ang lahat ng kanyang posisyon nang magbukas ang afternoon market. Salamat sa huling pagsabog ng mga pondo, ang 5 milyon na namuhunan ni Henry, na higit pa sa 4 na milyon, ay bumalik sa kanyang bank account bilang 10 milyon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1131. Walang pera na mas madaling ginawa sa mundo. Mag-ipon pa. Darating na ang malaking pagkakataon na sinabi ko sa iyo. Hindi iyon magiging maliit na isyo tulad ng nangyari ngayon. Bumaling si Jasper para sabihin ito kay Henry sa isang magandang kalagayan pagkatapos na kumita ng 900 milyon. Humalaklak si Henry at sumagot, huwag kang mag-alala. Ibebenta ko lahat ng meron ako para makaipon lang ng pondo. Hawakan ang pag-iisip na iyon. Maaaring may tiwala ako, ngunit ito ay pamumuhunan pa rin at walang 100% garantiya ng pagbabalik.
Pareho tayong magsisimulang mam-alamos sa mga lansangan kung mawawala tayo ng pera. Umiling si Jasper at ngumiti. Hinampas ni Henry ang kanyang dibdib at sinabing, I trust you. Hindi ka natalo kahit minsan hanggang ngayon. Biglang tumunog ang phone ni Jasper habang nag-uusap ang dalawa. Nang makitang galing kay Dudley ang mensahe, bumangon si Jasper bago bumaling kay Henry. Halika na. Ngayong tapos na ang si Treasures Group, oras na para alisin natin ang natitirang tumor sa Waterhoof City. Ang young Master Law ay interesado sa dalawang bagay, kumita ng pera at pagtapak sa mga tao. Kaya naman, masiglang tumayo ang lalaki nang marinig niyang sinabi ito ni Jasper. Tara, alis na tayo. Ang tagal kong hinintay ito. Nasa baba na ang sasakyan ni Julian. Sumakay ang dalawang lalaki sa Bentley habang nagmamadali silang pumunta sa destinasyon. Sa opisina ng sangay ng Waterhoof City ng Haddock's Chamber of Commerce, makikita sina Norman at Lisa na masayang nakikipag-chat kay Dudley. Nakaupo pa nga si Lisa sa tabi ni Dudley. Tila hindi niya pinansin ang katotohanang naruroon si Norman habang nakasandal ang katawan kay Dudley. Maaaring ganoon din ang bilis niyang nakaupo sa mga bisig nito. Siguradong makapangyarihan ang iyong ama, Mr. Ball. Nagawa niyang pataasin kaagad ang presyo ng share. Sabi ko naman sa'yo walang espesyal si Jasper. Siya ay maswerte na ang gobyerno ay nagtatakda ng itinutuwid ang sistema ng medikal na paggamot sa ganoong oras. Baliw siya kung sa tingin niya ay mapapaalis niya ang si Treasures Group. Sabi ni Lisa kay Dudley sa tonong pambabae. Tumingin si Dudley kay Lisa at ngumiti. Pinigil niya ang pagkasuklam at galit sa loob niya at makahulugang sinabi. Tama ka. Iniisip ng ilang tao na dahil matalino sila gamitin ito para magamit nila ang lahat sa kanilang sariling mga aparato. Parang iniisip nila na ang buong mundo ay puno ng mga tanga, at sila ang pinakamatalino. Hindi mo ba sasabihin, Lisa, Theo Gardner? Bahagyang kumunat ang noo ni Norman nang marinig niyang magsalita si Dudley. Bagamat walang mali sa pangungusap, hindi maiwasan ni Norman na maramdaman ang ibang tao ang kausap ni Dudley sa halip na si Jasper. Gayunpaman, sa sandaling naisip ni Norman kung paanong si Dudley ay isang gwapong ngunit walang silbi, agad niyang itinulak ang mga saloobin na iyon at tumawa. Matalino ang tatay mo. Walang paraan na madali niyang makuha ang financing kung wala siyang mga organisasyong kontak. Ngayong naging matatag na ang sitwasyon sa Harbor Stocks, gusto ko siyang makilala kung bibigyan ng pagkakataon. Magiliw na sumang-ayon si Lisa. Tama. Mr. Ball, baka makahanap tayo ng oras para mag-usap ang tatay mo. Dudley sneered and replied, meeting the parents already. Oo naman. Isang pagkakataon ay tiyak na darating sa isang araw. Nagpalitan ng tingin sina Lisa at Norman at ngumiti. Pero Mr. Ball, sinabi mo na may mahalagang bagay na dapat mong ipahayag ng hilingin mo sa tatay ko na idaos itong branch meeting. Ano iyon? Tanong ni Lisa. Dudley gave a crescent-eyed smile at sumagot, anong nagmamadali? Ang pinakamahalagang tao ay wala pa rito. Magiging malinaw ang lahat ng pagdating niya. Sabay baba ni Jasper sa sasakyan. Maglalakad na sana siya papasok ng building ng isang hindi maliwanag na tono ang nanguya sa kanya mula sa likuran. Well, kung hindi si Mr. Vice President, ano ito? Pagkatapos mong gumawa ng malaking kalokohan sa iyong sarili sa mga presyo ng share ng si Treasures Group, mayroon ka pa rin kay abangan na kahihiyan kami dito sa halip na maghanap ng lugar na mapagtataguan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1132. Alam ng lahat sa Waterhoof City ang tungkol sa taya sa pagitan nina Alban at Jasper. Alam din ng buong industriya ng pananalapi sa bansa ang nangyayaring kinasasangkutan ng si Treasures Group sa Harbor Stocks. Sa makatuwid, ang dalawang bagay na nangyari ay malawakang tinalakay. Ngayon, ang presyo ng bahagi ng si Treasures Group ay naging matatag. Maliit na grupo lamang ng malalaki at mahahalagang organisasyon sa industriya ng pananalapi, at ang dalawang partidong kasangkot sina Jasper at Alban ang nakakaalam tungkol sa kung ano ang nangyari sa likod ng mga eksena. Ang iba ay walang kamalayan sa katotohanan. Kaya, likas nilang iniisip na nabigo si Jasper sa pag-atake sa si Treasures Group. Ganoon din ang naisip ni Mr. Heron, na noon pa man ay ayaw na kay Jasper. Naisip ni Mr. Heron na sasalakayin ni Mr. Gardner si Jasper.
Dahil nagkaproblema si Jasper matapos matalo ng husto laban sa si Treasures Group, at biglang nag-anunsyo ng meeting ang presidente. Masaya siyang dumalo sa meeting ngayon habang iniisip kung paano niya ipapahiya si Jasper. Kaya naman, pagkatapos na makita siya ni G. Heron sa ibaba, hindi na niya mapigil ang kutsain ang lalaki. Sumulyap si Jasper kay Ginoong Heron. Hindi siya nagulat sa reaksyon ng lalaki. Pagkatapos ng lahat, si Jasper ang tunay na host ng pagpupulong na ito at ang iba ay hindi pa alam ito. Mukhang malaki ang pakialam mo sa sitwasyon ko, Mr. Heron. Inakala ni G. Heron na nahiya si Jasper nang magsalita ang huli, kaya tumawa ito ng malakas at sinabing, kaya nga sinabi ko sa iyo na ang mga kabataang tulad mo ay hindi dapat masyadong mayabang dahil lang sa pag-agaw mo. Kaunting kapangyarihan. Ang lipunan ay nasa kamay pa rin ng iyong mga nakatatanda. Marahil ay magkakaroon ka ng pag-asa ng 1 o 2 dekada ng pagsasanay pagkatapos, binata. Pero sa ngayon, sabi ko naman sa iyo mahihirapan ka diba? At sigurado ka na may problema ako, Mr. Heron. Tanong ni Jasper. Tumawa ng malakas si Mr. Heron at sinabing, "Stop acting, Jasper. Alam ng lahat ang tungkol sa iyong taya sa Almond Ball ng si Treasures Group. Maaaring maswerte ka, sa pagwawasto ng gobyerno sa sistema ng medikal na paggamot sa parehong oras, ngunit ang si Treasures Group ay mas malaki kaysa sa anumang bagay na maihahambing mo. Nagbigay ka ng labis na pagsisikap at pagsusumikap, ngunit tingnan ang mga presyo ng bahagi ng si Treasures Group. Bumabalik pa rin, di ba? Siguro medyo nawala ka niyan, Sabihin mo sa akin kung nalugi ka, hahaha. Ikaw ang vice-presidente, kung tutusin, at walang paraan ang isang konsehal na tulad ko ay manood habang nagmamakaawa ka sa mga lansangan. Sigurado akong makakapaglibre ako ng 1 o 2. Saan nanggaling ang tanggang F** soccer na ito? Nakiliti si Henry mula nang unang ibuka ng matandang ito ang kanyang bibig. Kaya, sa wakas ay tumikim siya habang nakatayo sa tabi ni Jasper. Tumingin siya kay Mr. Heron na parang tulala ang isa at naiiritang sinabi, "Kakatapak lang namin sa venue and you start yapping on and on by yourself. Alam mo ba kung natalo siya o hindi? Gayunpaman, sinusubukan mong ipamuka sa iyong sarili na ikaw ay isang she** kapag ikaw ay tanga." Ang pangunahing negosyo ni Mr. Heron sa Waterhoof City ay sa mga entertainment property. Nagmamay-ari siya ng maraming karaoke room at bar, pati na rin ang ilang hindi gaanong legal na establishment. Dahil kumita siya sa mga ari-arian na ito, si G. Heron ay hindi madaling kausap. Nagdilim agad ang ekspresyon niya nang marinig si Henry. Habang nakatitig kay Henry, marahas na sagot ni Mr. Heron, "Anong sabi mo, brat? Kilala mo pa ba kung sino ako? How dare you talk she** about me? Kaya kung ipapatay ka ng mga tao dahil dito." Oh, natuwa si Henry. Siya ang laging nagbabanta na papatayin ang iba. Kung tutuusin, walang karaniwang magbanta sa kanya sa ganoong paraan. "Nandito ako ngayon nakatayo. Tingnan natin kung mapapatay mo ba ako o kung ako na lang ang pumatay sa iyo, Mr. Heron chuckled wretchedly at iwinagayway ang kanyang kamay. Sa pagkakataong iyon, nagsimulang palibutan sila ng 3 lalaking mala-bodyguard. "You should really go and ask around kung paano ako, Jerry Heron, earn my money, little she**. Ang kulit mo lang, wala kang karapatang maging alipin ko. Sino ka para umarte sa harapan ko? Lumalangoy ka pa sa sinapupunan ng iyong ina nang magsisimula akong magtanim ng aking mga binhi sa mundo ng negosyo." Napasulyap si Mr. Heron kay Jasper nang sabihin niya iyon. Dumating siya ngayon para sirain si Jasper, ngunit hindi niya iniisip na alisin si Henry sa daan. Sa pamamagitan nito, mailalabas niya ang lahat ng kahihiyan na naramdaman niya habang inihaharap pa rin kay Norman ang isang napakalaking regalo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1133. Kapag nangyari iyon, ang kailangan ko lang gawin ay gumawa ng ilang malalaking paggalaw at ang posisyon ng vice-presidente ay magiging akin. Nakaramdam si Jerry ng init sa kanyang katawan sa isiping iyon. Gayunpaman, wala siyang ideya kung anong uri ng lubos na demonyo ang kanyang nasaktan. Pinaikit ni Henry ang kanyang mga mata at tinitigan si Jerry habang ang ngiti sa kanyang labi ay nagsimulang mawala. "Mag-iinarte ka pa sa harap ng daddy mo, matandang lalaki.
Sa kabila ng tatlong bodyguard na umaaligid sa kanila, hindi natakot si Henry. Ang katotohanan na si Julian ay nakatayo sa tabi niya ang pinakamalaking pinagmumulan ng lakas ng loob. Sisiguraduhin kong papatayin kita dahil lang sa sinabi mo kanina. Maghintay ka lang. Sisiguraduhin kong babayaran kita sa pamamagitan ng pagtanggal ng buhok ng lahat sa pamilya mo. Umasim ang ekspresyon ni Jerry habang sumisigaw, gusto mong mamatay, di ba? Ang liit mo. Pagkatapos, agad niyang inutusan ang kanyang tatlong bodyguard na kumilos. Unang hakbang pa lang ang tatlong bodyguard nang magtaas ng kilay si Julian at humakbang. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at hinawakan ang dalawang buhok ng bodyguards, sa kanya pinagdikit ang ulo nila sa gitna. Sa dalawang kalunos-lunos na sigaw ng sakit, agad na nagdugo ang dalawang bodyguard. Naglupasay sila sa sahig habang sinasapo ang namamagang ulo sa sakit. Walang malaking mangyayari sa kanila, ngunit hindi makatotohanan para sa kanila na patuloy na lumaban. Ang natitirang bodyguard ay hindi nagkaroon ng oras na makaramdam ng takot bago hinawakan ni Julian ang kanyang lalamunan. Nangyari ang lahat sa isang segundo. Nakakaawa itong mga tinatawag na bodyguards. Mas malakas lang sila ng mga ordinaryong tao, at ganap na walang pagtatanggol sa harap ni Julian. Nagulat si Jerry sa eksenang ito. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita ay sinampal na ni Henry ang lalaki sa kanyang mukha. Akala mo ba napakagaling mo ha, matanda? Sige, ipahayag mo muli ang iyong pagiging dakila. Sinampal ni Henry si Jerry habang nagsasalita. Si Jerry ay maaaring isang mabangis na tao, ngunit siya ay nasa edad 40. Hindi siya kapantay ng lakas o lakas ni Henry. Kaya, ang tanging magagawa niya ay umatras at tumakas habang patuloy siyang sinasampal. Galit na galit si Jerry. You mover asterisk sacker, little she asterisk t, mother, f asterisk king, stop hit me. Mayroong 5 paghinto sa kanyang pangungusap, bawat isa ay nauugnay sa isang sampal mula kay Henry. Nang matapos siyang magsalita, namumula ang magkabilang pisngi ng lalaki, at may bakas ng dugo na umaagos sa sulok ng kanyang bibig. Ito ay isang nakakatakot at nakakaawang tanawin. Nang malapit nang mapatay ni Henry si Jerry, naakit si Norman at ang iba pa sa silong ng kaguluhan. Tama na, madilim na naglakad si Norman at sumigaw. Katabi niya sina Lisa at Dudley, pati na ang 2 pang konsehal na kara-rating lang. Tiningnan ni Norman ang nakakaawang ekspresyon ni Jerry at galit na tumingin kay Jasper. Saway niya, have you any sense of respect? Jasper, paano ka nakakarinig ng mga tao sa sikat ng araw? Sa tingin mo talaga mas makapangyarihan ka kaysa kahit kanino, ha? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1134. Si Lisa at ang iba ay malamig na tumingin kay Jasper nang magsimulang makipagkaibigan siya ni Norman. Si Dudley lang ang mukhang kalmado. Tumingin si Jasper kay Norman at mahinahong sumagot, kailan mo ba ako nakitang nambubugbog ng mga tao, Mr. Gardner? Iminumungkahi ko na magpagamot ka sa isang ospital kung may problema sa iyong mga mata. Nagalit si Norman sa sinabi ni Jasper. Kitang-kita niyang binubugbog ni Henry si Jerry. Gayunpaman, hindi tulad ng tanga na si Jerry, alam na alam ni Norman ang pagkakakilanlan ni Henry. Sa totoo lang, naramdaman niyang kumirot ang puso niya nang makita niya si Henry. Kung tutuusin, masyadong nakakatakot ang pagkakakilanlan niyang Master Lo, at hindi niya kayang saktan ang lalaki. Kaya lang, si Jasper lang ang masisisi niya. Ngumisi si Norman at sinabing, alam ng lahat na kasama mo si Henry. Ang mga bagay na idodok niya ay laging nasa utos mo, di ba? Ha, ngumisi si Henry at tumingin kay Jasper. Ang kanyang tingin ay parang humihingi ng pahintulot na bugbugin din ang matandang ito. Maayos naman si Jerry, ngunit hindi ma-take si Norman ng ganoon kaagresibo sa ngayon. Dumating ngayon si Jasper para hawakan ang ilang bagay. Pinatahimik muna ni Jasper si Henry habang mahinahong sumagot, si Henry ay sarili niyang tao at ako rin. Wala akong kapangyarihang magdesisyon kung ano ang gagawin niya. Ngumisi si Lisa sabay sabing nakatayo sa gilid, enough, Jasper. Tumigil ka na sa pag-arte. Anong ginagawa mo dito? Alam ng lahat na natalo ka sa Treasures Group, kaya pupunta ka ba dito para lang gumawa ng mas malaking kalokohan sa sarili mo?
Naging kakaiba ang ekspresyon ni Dudley nang marinig niya itong sinabi nito. Alam na alam niyang hindi natalo si Jasper sa laban na ito. Ginawa ng si Treasures Group, at napakasama nito. Ako ang nagtanong na mag-meeting. Ano sa tingin mo ang ginagawa ko dito? Mahinahong sabi ni Jasper. Tinanong mo ito. Tumawa ng malakas si Lisa. Baliw ka siguro. Ang tatay ko ang nagpatawag ng pulong na ito. Siguro nabaliw kapag katapos matalo sa si Treasures Group. Mukhang hindi magkatugma ang iyong mga iniisip. Kalmadong tugon ni Jasper, kung tama ang pagkakaalala ko, sinabi mo na nagpapahinga ka ng matagal sa huling pagkikita, di ba, Mr. Gardner? Sabi mo, lahat ng bibitaw bilang pangulo. Kung ganoon nga, sino ka para magpulong ngayon? Nag-iba ang ekspresyon ni Norman at ngumisi. Alam nating dalawa ang nangyari noon, Jasper. Kaya't hindi na kailangang magpagulong-gulong pa. Ginawa ko lang iyon dahil kailangan ng sitwasyon noon. Kung makapag-apply ako ng leave, pwede ko ring tapusin ng maaga ang leave. Ako ang presidente, at napupunta ang sinasabi ko. Sino ka para hadlangan ko? So basically, you're telling me that you chose to accept defeat kasi hindi ka manalo sa akin that time. Pero ngayong lumipas na ang bagyo, bigla kang naisip na magkakaroon ka ng pagkakataon, ha? Tanong ni Jasper na may matamis na ngiti. Nag-iba ang ekspresyon ni Norman at madilim niyang sinabi, "Stop acting dumb, Jasper. Sino sa tingin mo ang niloloko mo dito? Siguradong malaki ang natalo mo sa si Treasures Group, kaya anong karapatan mo? Ituro mo kami ngayon. I'm sure malalaman mo na agad kung nagdadrama ako o hindi. Sa anumang kaso, dahil meeting ito, lumipat tayo sa meeting room," mahinang sabi ni Jasper. Ngumisi si Lisa at sinabing, "Hindi ka imbitado sa meeting. Bakit ka pumapasok? Oh, inalis ba ako ni Mr. Gardner bilang Vice President?" Tumingin si Jasper kay Norman at mahinahong nagtanong. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Norman. Napagtanto niya na may mali. Ibang-iba ang tono ni Jasper sa dati. Masyado siyang confrontational. Gayunpaman, kahit na naramdaman ng magkabilang panig ang pagnanais na tanggalin ang isa't isa, si Jasper ay opisyal pa ring vice-presidente ng Shanghai. Kahit si Norman ang presidente, hindi niya basta-basta mapapaalis si Jasper sa kanyang posisyon ayon sa gusto niya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, napangisi si Norman at sinabing, "Kung gusto mong sumali ay sige. Wala akong magagawa kung gusto mong pagtawanan. Ang mga taong ito sa konseho ay nasa aking panig at wala kang mababago kahit na magdesisyon kang sumali sa pulong. Mapapahiya ka lang lalo." Nang marinig niya iyon, si Jerry ang unang nag-react ng walang pasensya. "Kaya pinalo ako ng walang kabuluhan, Mr. Gardner?" Nagmamadaling tanong ni G. Heron. Sinaman ng tingin ni Norman si Jerry. Nang hindi na siya gumagawa ng isa pang ingay, tumalikod siya at umalis. Nanlilisik ang tingin ni Jerry habang nakatitig kay Henry. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang pag-angkin. Hindi siya ganap na nagtatrabaho at nakaligtas sa Waterhoof City sa loob ng maraming taon. Maging si Norman ay hindi nang ahas na saktan si Henry, kaya't ang brat na ito ay kailangang magmula sa isang mabigat na pamilya. Kaya, nagpa siya si Jerry na bumalik siya at hanapin ang background ng pamilya ni Henry bago siya maghiganti. Ngumisi si Henry at lumingon kay Jerry. "Anong tinitingin-tingin mo sa akin? Tumingin ka ulit at dukutin ko iyong mga mata mo para ibaba ang pako." Namutla sa galit si Jerry at tumalikod na para umalis. Ang kanyang pagkamuhi sa lalaki ay umabot sa bagong taas at wala na siyang ibang hangad kundi ang patayin kaagad si Henry. "Good job," tahimik na sabi ni Jasper kay Henry. Napangiti si Henry sa tuwa. Laging masaya kasama si Jasper. Pupurihin pa siya dahil sa hindi paggalang sa mga tao. Hindi nagtagal ay nagtungo ang grupo ng mga tao sa silid ng pagpupulong sa itaas, bawat isa ay nag-iisip ng iba pang bagay. Nang makaupo na sila, walang pakialam na tinanong ni Norman si Jasper, "Sige, Jasper. Sabihin sa amin ang dahilan kung bakit ka matigas ang ulo sa pagsali sa pulong na ito." Dalawang bagay. Hindi na nag-aksaya ng oras si Jasper at itinaas ang dalawang daliri. Ang una, magre-resign ako sa aking posisyon bilang Vice President. Nagbago ang ekspresyon ng lahat, pati na si Norman, nang marinig siya. Baliw ba si Jasper? Nagbibitiw.
Si Norman ay may matamis na ngiti sa kanyang mukha matapos ang pagkabigla. Aminin ni Jasper ang pagkatalo. Malamang na natalo siya ng husto sa kanyang laban sa si Treasures Group, kung hindi, hindi siya magbibitiw. Alam niya na hindi na niya ako makakalaban sa branch. Nakaramdam ng kasiyahan si Norman. Haha, sa wakas ay nakagawa ka na ng matalinong desisyon, panunuya ni Norman, kas indek-sindek ang buhay mo dito sa branch kung hindi ka nag-resign. Lalong kinilig si Lisa. Pakiramdam niya ay nasa cloud 9 siya. Nakikita mo ba ito, Ben? Pag-amin ni Jasper sa pagkatalo. Ito ay simula pa lamang. Tutulungan kitang patayin siya ng dahan-dahan. Pagsisisihan ko siya. Samantala, umarte naman si Jasper na parang oblivious sa reaksyon ng iba pati na rin sa mga sinabi ni Norman. Pangalawa, dinidissolve ko ang sangay ng Waterhoof City ng Haddock Chamber of Commerce. Mula ngayon, ang Haddock's Chamber of Commerce ay hindi na iiral sa Waterhoof City. Kung ang unang anunsyo ni Jasper ay isang hindi inaasahang paputok, ang pangalawang pahayag niya ay ang Big Bang mismo. Natigilan ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Jerry sa hindi makapaniwala, kahit na kanina ay okupado ang kanyang isipan sa pag-iisip kung paano siya maghihiganti kina Jasper at Henry. Hinampas ni Norman ang palad sa mesa at napatayo sa galit. Bumulong siya kay Jasper, anong kalokohan yan, Jasper? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1135. Anong sinisigawan mo? Habang umaalingaw-ngaw pa rin ang tunog ng palad ni Norman sa mesa at ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw pa rin sa buong silid, nagtaas ng boses si Henry at dinaig siya. Mas malakas pa ang boses niya kaysa kay Norman. Naramdaman ng lahat ng tao sa silid na nagpanteng ang kanilang mga tainga. Nagulat sila sa sigaw ni Henry. Sinusubukan mo akong takutin o ano? Pinandilatan ni Henry si Norman, namutla at hinihingal ang mukha ng huli. Ngumisi si Henry. Ipinakita ang kanyang mayabang at malademonyong ngiti. Magsalita ng normal at itigil ang pagsigaw. Sa tingin mo dahil lang sa maingay ka na kahit papaano ay mas makapangyarihan ka. Kung ganoon nga, imbes na sumigaw kayo bakit hindi kayong lahat na may dalang mikropono? Nakaramdam si Norman ng galit sa loob niya. Sa sandaling iyon, talagang gusto niyang bitawan ang lahat ng inhibitions at punatin si Jasper at Henry. Gayunpaman, ito ay walang iba kundi isang pagnanasa. Walang lakas ng loob si Norman na gawin ang ganoong bagay. Kahit na ginawa niya, wala siyang kakayahang kumilos ayon sa kanyang mga pagnanasa. Nakasimangot si Norman kay Jasper. Galit ka na siguro, Jasper. Who the F*** are you para matuno ang sanga, ha? Kalmado ang ekspresyon ni Jasper habang nakatingin kay Norman na parang may halong awa. Natigilan si Norman sa titig ni Jasper at agad itong nagalit. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Ngumiti si Jasper at sumagot, I just find your hysteria interesting, Mr. Gardner. Pero nagtataka ako, hanggang kailan mo kayang hawakan ang iyong titulo bilang Pangulo? Ito na ang huling beses na mag-high hysterical ka, kaya napagpasyahan ko na hahayaan kitang magbulalas. Hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon na gawin ito sa hinaharap. Parang kutsilyo ang mga sinabi ni Jasper sa puso ni Norman. Sa kabila nito, ang matinding galit ay talagang nakapagpatahimik ng bahagya kay Norman. Tinitigan niya si Jasper at biglang tumawa. Akala ko noon mayabang ka lang, Jasper. Pero mukhang baliw ka rin ngayon ah. Sabi mo gusto mong matuno ang sanga. Pagkatapos ay manalangin na sabihin kung paano mo gagawin ang ganoong bagay. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo isang salita lang mula sa iyo ang kailangan para matuno ang sangay. Sa sandaling iyon, nag-ambala rin si Jerry na may kaunting kahirapan. Hinawakan ng lalaki ng tuwalya ang mga sugat sa kanyang mukha habang tumutunog, talaga. Sino ka sa tingin mo? Diyos. Ano ang iniisip mo na tatanggalin namin ang sangay dahil lamang sa hiniling mo sa amin? Mahinahong sagot ni Jasper, syempre, ang Haddock Chamber of Commerce's Waterhoof City branch ay hindi basta-basta malulusaw dahil nananawagan ako. Pero paano kung kakampi ko rin ang Theo Chamber of Commerce? Natigilan ang lahat nang marinig siya. Lumingon sila upang tumingin kay Dudley, na wala pa ring sinasabi sa lahat ng ito. Kasalukuyang walang ekspresyon si Dudley, ngunit ang pagkibot sa sulok ng kanyang bibig ay nagpapakita kung gaano siya hindi mapakali.
Hindi pinabulaanan ni Dudley ang pahayag ni Jasper. Ito ay lubos na kaibahan sa kanilang iba pang mga pagtatagpo. Malawakang kilala na sina Dudley at Jasper ay mortal na magkaaway. Pakiramdam ni Norman ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Agad siyang nagliwanag. Sa wakas ay naunawaan na ni Norman ang masamang premonition na naramdaman niya ngayon. Sa buong oras na naramdaman niya na may paparating na panganib sa paligid lamang ng darating. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit magkakasama ang pamilya Ball at Jasper. Si Lisa ang unang nag-react. Ang kalokohan ni Jasper, di ba, Mr. Ball? Sinabi niya na tutulungan siya ng iyong Theo Chamber of Commerce na matuno ang sangay ng Haddock's Chambers Waterhoof City. Totoo ba yon? Magsabi ka, Mr. Ball. Umupo sa tabi ni Dudley, inabot ni Lisa ang manggas niya at nagmamadaling nagtanong. Napatingin si Dudley kay Lisa. Ang kanyang titig ay ganap na walang init. Bagkus, napuno ito ng isang uri ng makamandag na pagkasuklam. Natigilan si Lisa. Hindi ganito ang tingin ni Dudley sa kanya noon. Dati ay punong-puno ng kasakiman at pagnanasa ang kanyang mga titig, na para bang gusto niyang habarin siya sa mismong lugar.